So, magiging part na siya ng network ng ating main router. Isi-save natin to. Tapos, confirm natin yung changes. Ayan. The LAN IP address will be changed. Confirm. So, dapat ngayon, may internet na tayo ngayon. Yung internet natin is nanggagaling na sa ating main router. Ito, play natin to. Yan, may internet na tayo. So, para ma-confirm natin saan siya nakakonect, syempre, nakakonect pa rin tayo dito sa ating access point. Hello guys! Welcome back ulit sa ating channel. Sa tutorial na to, yung ating modem gagawin nating access point or Wi-Fi extender. In other words, meron tayong main router, yung ating Converge, i-extend natin yung kanyang Wi-Fi doon sa malayong lugar. For example, sa kusina, sa labas ng bahay, sa kabilang kwarto, or sa second floor, or kung saan area na hindi naabot ng ating main router. Gamit yung access point, i-extend niya yung radius ng ating ng Wi-Fi mula sa ating main router para umabot pa doon sa area na gusto nating maabot yung connection ng ating Wi-Fi. So, ito yung trabaho ngayon ng ating modem. Yung modem na gamit natin ngayon sa ating tutorial ay ang B312939. So, ang nakikita natin ngayon dito sa table, ito lang yung mga materyales na kailangan natin. Kung wala kayong computer, sa tutorial na gagawin natin ngayon, gagamit ako ng computer. At the same time, yung cellphone, tsaka itong mga gamit na to. Ano ba ito? Ito yung 12 volts adapter para i-power on natin yung ating modem. Tapos, ito naman yung LAN cable. Yung LAN cable natin, ito yung i-connect natin mula dito papunta doon sa ating main router. Ang purpose nito is kailangan muna natin ma-connect yung ating modem doon sa ating main network, yung doon sa ating main router, para the same network sila later on once naging access point na itong modem na to. Okay? So, for the real scenario, kailangan natin ng mas mahabang LAN cable kasi dito sa ating tutorial, gagamit lang muna tayo ng maliit na cable. Pero pag kailangan sa real scenario, kailangan talaga ng mas mahabang cable. Siguro hindi lalagpas ng at least 15 meters para hindi pa bumagal yung internet. I suggest at least 10 meters pwede na. Kung gusto nyong maglagay ng access point sa labas ng inyong bahay, pwede na yung 10 to 15 meters yung haba. So, paano ba natin to i-convert into an access point? Okay? Kahit anong klaseng modem na meron kayo, meron ako ditong isa. Itong B310, pwede din natin itong i-convert as access point. Pero, iba din yung ano nito. Halos the same lang, pero minsan nagkakaiba sila sa characteristics. Okay? So, for this tutorial, B312.939 yung gagamitin natin. Una, pa-power on natin yung ating modem gamit yung kanyang adapter. Yan. Ikaw na siya. Then, kukonek tayo ngayon dito kasi kailangan nating i-configure yung kanyang settings. Okay? Open ko yung wifi ng aking cellphone at kukonek ako ngayon dito sa wifi ng ating modem, which is yung pangalan ng wifi ng ating modem ay yan, Globe at Home ABABA. So, hanapin natin dito. So, ayan, lumabas na siya. Connect ako. Ayan. So, ngayon, wala siyang internet. As you can see, naka-disable din yung Wi-Fi icon sa taas. May exclamation mark, ibig sabihin walang internet. Ayan, connected without internet.
merong question, siguro itatanong nyo, required pa ba yung SIM card para dito? Actually, hindi na siya required. Pero ngayon, yung modem natin, may naka-insert pa dito na SIM card. Pero, hindi na siya required. Para gawin itong access point, yung SIM card hindi na required. Okay? Para mas klaro lang. Para makakonect tayo dito sa kanyang web dashboard, ita-type lang natin dito yung kanyang IP address. So by default, yung IP address ng ating modem nakalagay dito sa likod. Ayan, 192.168.254.254. Yan yung default IP address. Okay. So type lang natin dito 192.168.254.254. Then enter. At mag-load na ang kanyang dashboard. Ayan. I-zoom in at zoom out nyo lang para mas klaro yung mga text. Pero pag computer yung gamit nyo, mas madali siyang mabasa. Ngayon, maglalagin tayo. Siyempre, magsasign in tayo sa kanyang dashboard. Ayan. Mag-a-ask siya ngayon ng username tsaka password. Okay, by default, yung username at password nito ay nandito sa likod. User and then password. So, nakasave na dito sa computer ko yung user niya at saka password. Ayan, nakalagay na tayo. Once nakalagay na tayo, ang una natin gagawin is pupunta tayo sa advance. Okay? Ito sa advance. Tapos, under sa advance, sa may DHCP. Okay? Tapos dito, under sa DHCP, may makikita tayo ditong LAN IP address. Ayan. Tsaka DHCP server. Okay? Ngayon, naka-enable yung DHCP server ng ating modem. Remember na gagawin natin tong access point dito sa ating main router. Yung main router natin ngayon, naka-enable din yung DHCP server. Dapat, sa isang network, isang DHCP server lamang ang naka-enable. So, ito, i-disable natin yung DHCP server nito kasi magiging parte ito sa network ng ating main router. Kasi gagawin natin siyang access point, so magiging part siya sa network ng ating main router. Okay? So, i-disable natin yung DHCP server nito para yung DHCP server lamang ng main router yung naka-activate. Pero bago natin yan i-disable, kailangan natin i-update yung LAN IP address. Makikita nyo, naka-default pa siya dito sa 192.168.254.254. Yan yung default IP address ng ating modem. Papalitan natin siya ng IP address na katugma sa network ng ating main router. So, paano ba yan? Punta tayo dito sa ating computer. Ayan. Nakalagin ako kanina para mas mabilis tayo. Dito sa connected yung laptop ko ngayon sa Converge namin na router. Then dito mapapansin nyo, ito yung default gateway IP address ng main router. Kumbaga, yan yung pinaka main IP address. Tapos meron ditong IP pool which is nag-start sa .2 up to .254. 192.168.100.2 up to 100.254. Okay? Ibig sabihin yan yung nakalagaw tayo. Ibig sabihin nito, yun yung number of devices na pwedeng mag-connect sa main router natin. So, yun yung mga IP address na naka-assign. Okay? Ngayon, gusto natin na yung access point natin, gagawan natin siya ng IP address inside sa assigned IP address ng ating main router from 2
2 to 254. So, for this tutorial, yung main access natin, lalagyan natin ng IP address na 192.168.100.100 para sure na wala siyang kapareho, kasi yung mga connected devices dito ngayon sa bahay is marami na nakakonect from .2 up to .20. So I'm not sure kung saan pa doon yung available. So para sure, doon ako sa 100. So gagawin natin tong 192.168.100.100. Okay? So dito sa dashboard, ito, sa dashboard ng ating modem, yung IP address niya is papalitan natin ng 192.168.100. Gagawin natin tong 100.100. Okay? Ngayon, i-disable natin yung DHCP server niya. Disable natin. Then magwa-warning yan. Yan yung warning niya. Ika-confirm lang natin yung warning. Ayan. Pag na-confirm na natin yung warning, yan na lang yung makikita natin sa loob ng DHCP settings. Yung IP address ng ating modem, tapos naka-disable yung DHCP server. Ayan. 192.168.100.100. Ito na yung magiging IP address ng ating modem. Okay? So, magiging part na siya ng network ng ating main router. Isa-save natin to. Tapos, confirm natin yung changes. Ayan. The LAN IP address will be changed. Confirm. So, mapapansin nyo, na-disconnect tayo ngayon sa ating main router. Kasi nabago na yung IP address niya. Ayan. Ayan. Ngayon, connected ulit tayo ngayon. Pero, kung babalik tayo ngayon dito sa kanyang dashboard, hindi na tayo dyan makakapag-connect kasi iba na yung IP address nito. Hindi na 254.254 kundi 192.168.100.100. Yan na dapat yung niya, IP address. Unfortunately, hindi tayo ngayon makakapag-login yung 100.100 na IP address niya dahil nag-error yung modem na to dahil hindi siya connected sa main router simula nung pinalitan natin yung IP address. So, ito na yung trabaho ng LAN cable natin. I-connect natin yung ating modem bilang access point. I-connect natin ngayon dito sa ating Converge na router. Ayan. So, kahit saan port ng ating main router, i-connect yung LAN cable nito. Dito, isa lang naman yung ports para sa LAN cable. Ma-access na ulit natin yung kanyang dashboard. Kailangan ulit natin ngayon mag-login kasi meron pa tayong kulang na ginawa dito. Dapat wala ito ngayon internet, o kung meron man tong internet ngayon sa ating cellphone, yan, walang internet. Dito naman sa ating computer, kakonfirm natin kung may internet yung ating wala din. Check ko dito. So ayan, may internet. Pero dito sa ating cellphone, wala tayong internet. Ayan, wala. May time na yung cellphone natin, yung cellphone pala natin connected dito sa ating access point. Access point na ngayon yung ating modem. May time na may internet yung ating cellphone na connected dito sa access point, pero yung mga computer, yung ibang mga devices na connected sa main router Wi-Fi is walang internet. So, ang nangyayari dyan is dahil naka-enable yung isang settings na dapat nating i-disable.
So, maglalagin ulit tayo dito sa ating modem. Okay, naglagin ako ngayon dito sa dashboard ng ating modem. So, mapapansin nyo, naka-enable guys yung data. Kailangan natin itong i-disable. Tulad ng sabi ko kanina, hindi required yung SIM card para yung modem gawing access point. Kasi dito pa lang i-disable natin yung kanyang mobile data. Ayan. Disable natin yung kanyang mobile data. Ayan, naka-disable na. Kulay yellow na yung status. So ngayon naka-disable na. So dapat ngayon may internet na tayo ngayon. Yung internet natin is nanggagaling na sa ating main router. Okay. Play natin yung ating isang video. Ayan. Internet na tayo. Ayan. Ito, play natin to. Ayan, may internet na tayo. So, para ma-confirm natin saan siya nakakonect, syempre, nakakonect pa rin tayo dito sa ating access point. Access point natin is ito yung pangalan ng Wi-Fi. Pareho. Walang daya. Okay? Dito naman sa ating computer, kung saan connected siya sa main router, dapat may internet pa rin ito. Ayan, internet siya.